pagdasal natin ang mga sinungaling. Pagod ang mga yan. Tandaan nyo, hindi nila mahal ang kanilang sarili. Pagpasensyahan mo sila. Pero pagdasal din natin ang ating mga sarili. Naway kamukha ni San Bartolome, maging totoo tayo. Kung gusto mo din na ang Diyos ay matuwa sa iyo, kung gusto mo din na pagkatiwalaan ka ng Panginoon, maging mabuti ka. Maging mapagkatiwalaan ka. Mapagkatiwalaan ka sana ng Diyos. Paano? Maging totoo ka lang. Gospel, Homily, Reflection. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe? Because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Paano mo malalaman ang isang tao ay mabuti at mapagkakatiwalaan? How would you truly know that somebody is good and trustworthy? Kapag ba gwapo yan, mapagkakatiwalaan? Pag maganda siyang lalaki, mag-ingat po kayo sa mga gwapo, sa mga pogi. Kasi kadalasan po, ang mga magaganda ang muka, ang mga mukhang artistahin, manloloko yan. Amen? Heartbreakers ang mga yan. Amen? Babaero ang mga yan. Amen? Kaya nga po ako, nagpari ako para hindi ako makapag-heartbreak ng mga babae. Joke lang po. Parang totoo yung kanta ni Andrew E. Anong sabi niya? Maghanap ka ng pangit, mamahaling kang tunay. Hindi po ba? But kidding aside, ayon po sa pag-aaral sa Amerika, karamihan po sa mga naging serial killer, sa mga nakapatay na mga kababaihan, kung titignan niyo pong mukha nila, napakagwapo nila. Iniisip ng mga babae na dahil magandang lalaki, mabait at mapagkakatiwalaan. Pero kabaliktaran pala. Hindi magandang palatandaan para masabi mo na ang gwapo, ang pogi, ay mabait, ay mapagkakatiwalaan ng agad. Pag ba binigyan ka ng regalo, sure na ba na ang taong yan mabuti at mapagkakatiwalaan mo? Mag-ingat po kayo. Kasi hindi naman lahat na nagbibigay sa iyo ng regalo ay may magandang at mabuting mithiin sa iyo.
Kung pupunta ka sa mall, pero mag-aabot sa iyo ng ballpen, o kaya naman ng mug, o kaya ng payong, pag tinanggap mo, anong susunod? Meron po akong promo. Pwede po ba pumirma kayo? Pwede po ba sumama kayo sa akin? Anong ibig sabihin? Yung regalo may kapalit. Amen? Pag ba kino-compliment ka, pag may sinasabing mabuti tungkol sa iyo, yan na ba ang palatandaan na mabuti at mapagkakatiwalaan ang taong yan? Di ba, pag pumupunta tayo sa palengke, o kaya naman sa Tiangge, ang daming tumatawag sa atin, ganda, sexy, beauty. Dito na po. Tinatawag ka lang na maganda kasi gusto niya bumili ka. Amen? Ano talaga ang pinakatanda para masabi natin na ang isang tao ay mabuti at mapagkakatiwalaan? Simple lang po. Huwag niyong kakalimutan. Kapag ang tao ay hindi nagsisinungaling. Amen? Kapag ang tao totoo at tunay sa iyo, ang taong yan ay mabuti at mapagkakatiwalaan mo. By being truthful and not lying to you, that is the sign that somebody is good and trustworthy. Ang mga mabubuting tao, walang itatago sa iyo. Habang ang mga masasama, nagbabalat kayo. Ang mga mabubuting tao, totoo sa sinasabi, kung ano yung ginagawa, yan din ang nasa isip nila, yan din ang nasa loob nila. Hindi ka nila lolokohin. Sabi nga po ng isang moralista, sabi po ng isang pilosopo, si Friedrich Nietzsche, mas nakakatakot ang isang tao na palaging nagsisinungaling sa kanyang sarili. Dahil pag nasanay na siya sa hindi pagsasabi ng totoo, madali na lang para sa kanya ang lokohin niya at magsinungaling sa ibang tao. Alam natin na masama ang nagsisinungaling. Amen? Pero, yan po yung madalas na kasalanan na ginagawa natin. Alam natin sa Biblia, that is the 9th commandment, that you should not bear false witness to your neighbor, that you should not bear false witness to anybody, even to God. Sabi din po sa Psalm 119, verse 163, ayaw ng Diyos sa mga sinungaling. God hates a lying lip. Ang Diyos kasi ay katotohanan, kaya naman hilig niya ang mga taong totoo, tunay, at hindi nagsisinungaling. Ayaw ng Panginoon sa mga mapagpanggap, ang mahal ng Diyos ay yung mga tapat. Mababasa niyo din po in Psalm 12, verse 22, that the Lord delights in the trustworthy. The Lord delights in the trustworthy. Kaya nga po, hindi nakakapagtaka bakit sa ating nabasang ebanghelyo, narinig natin na isa sa mga pinili, tinawag ng ating Panginoon, ay isang taong nagngangalang Nathaniel. Ang ibang pangalan po niya ay si San Bartolome. Bartolome. Bakit? Kasi yan yung katangian na napansin ni Jesus sa kanya. Wala daw siyang pagbabalat kayo. Hindi siya doble kara. Hindi siya marunong mandaya. Here is a man, Jesus said, that you do not find any duplicity in him. Here is a true child of Israel. Sa madaling sabi,
nagustuhan ni Jesus ang ugali ni Bartolome kasi totoo siya, hindi siya sinungaling. Siguradong mabuti ang taong yan. Siguradong mapagkakatiwalaan niya. Hanggang huli, si San Bartolome naging totoo po dun sa kanyang pagkatao. Paano po siya namatay? Binalatan siya ng buhay. Hindi po ba napakasakit? Ang balatan ng buhay. Anong ibig sabihin? Wala siyang tinago hanggang sa ilalim ng kanyang balat. Pinakita niya ang lahat. He bore it all. He showed it all. He did not hide anything. Ang tanong tayo, ano yung mga tinatago natin? Tayo, totoo ba tayo sa Panginoon? Nakakatawa, wala naman tayong maitatago sa Diyos. Pero ang dami nating pagsisinungaling sa Kanya at sa ibang tao. Sa labas at sa loob, si San Bartolome, parehas lang. Kung anong ginawa niya, kung anong sinabi niya, yun ang nasa puso niya. Kaya nga po, kung gusto din natin maging banal, kung gusto din nating maging mabuti, kung gusto natin na ang bang tao at ang Diyos pagkatiwalaan tayo, ano dapat ang unang-unang gawin natin? Dapat tayo maging totoo, huwag tayong magsisinungaling. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, that an average person lies 9 to 15 times a day. Araw-araw po yan. Merong white lie, merong big lies. Pero maliit man o malaking pagsisinungaling, parehas lang yan. Hindi ka pa rin nagiging totoo. Bakit nga ba meron taong hindi nagiging totoo? Why do people lie sometimes? Dalawa lang po ang dahilan. Tignan niyo po kung saan kayo dito sa dalawa. The first one is that people lie because they do not respect others. Pag wala kang galang sa iba, pag wala silang halaga sa iyo, kahit na ano, pwede mo sabihin sa kanila. Hindi po ba? But just a warning, my dear friends. Do not lie to people who love you. And do not love people who lie. Amen? Bakit kung sino pa yung mga minamahal natin, sila pa yung madalas sa pinagsisinungalingan natin? Ang mga taong nagsisinungaling, walang galang sa iba. Kaya nga, napakasakit para sa isang misis pag hindi totoo ang kanyang asawa. Pag meron siyang tinatago, hindi po ba? Napakasakit, napakabigat sa puso ng isang magulang. Pag nagsinungaling ang kanilang mga anak sa kanila. Do not lie to people that you love. And do not love people who lie. Dahil pag minahal mo ang isang taong nagsisinungaling sa iyo, niloloko mo lang ang iyong sarili. Dahil ang taong yan, lolokohin at lolokohin ka. Wala naman talaga siyang respeto at galang sa iyo. Amen? Do not love them, but forgive them. But secondly, sino mga taong nagsisinungaling? Sila yung mga taong walang pagmamahal sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap kung sino talaga sila. In other words, people who lie are insecure people. Dahil meron silang hindi matanggap sa kanilang sarili, anong ginagawa nila? Nagsusuot sila ng maskara. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Kasi kahit na hindi alam ng ibang tao kung sino ka, alam pa rin ng Diyos kung sino ka talaga. At alam mo ang iyong sarili. Itago mo man ang katotohanan sa ibang tao. Ang Diyos
ang sarili mo, alam nyo ang totoo. At hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging malaya. Meron po akong isang kaibigan na pare, kwento niya sa akin. Nung minsan daw po, nasa McDo siya. Bumibili daw po siya ng pagkain. Habang nakapila daw po siya doon sa counter, merong isang tao lumapit sa kanya. Sabi, Father Joel, kayo po ba yan? Sabi niya sa akin, Father, pasensya ka na ha. Napagkamalan na ako ikaw. Kaya nga, sabi ko, ay opo, ako nga si Father Joel, sabi niya. Ay, Father, matagal ko na po kayong pinapanood sa Facebook, sa YouTube. Ay, Father, salamat po. Pagkatapos daw, bumunot doon sa kanyang wallet. Father, tanggapin niyo po yung donation ko. Ay, salamat po. Sabi naman itong pare. Father, alam mong ginawa ko? Agad-agad, binili ko yung binigay na donation pagkatapos lumabas na ako. Kasi baka magpa-picture pa sa akin, sabi niya. Baka pag nakuha yung aking picture, mahalata. Hindi naman si Father Joel mo. Father, pasensya na ha. Confess ko sa iyo. Pero, bakit ba magsisinungaling ka? Kasi, hindi mo matanggap ang iyong pagkukulang. Hindi po ba? Kung mahal mo ang iyong sarili, kahit na anong pagkukulang pa yan, kaya mong tanggapin at hindi mo naman kailangan pagtakpan. Amen? Kung mahal mo ang iyong sarili, kahit na meron kang panghihina, kahit nga meron kang mga pagkukulang, tanggap mo ang iyong sarili. Hindi mo yan itatago, hindi mo yan i-deny sa ibang tao. Palagi kang magpapasalamat sa Diyos kung anong binigay niya sa iyong sarili dahil mahal mo ang iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi ka kailangan magsinungaling at magbalat kayo. Amen? Sino mga pinakamasayang tao? Sila yung mga totoo. Tandaan niyo po yan. Isa sa mga malungkot at miserableng tao ay yung mga taong nagsisinungaling at nagpapanggap. Mahirap po yan. Mabigat po yan. Tandaan niyo po, ang taong nagsisinungaling, mahuhuli din yan. Amen? Ang taong hindi totoo, mangangawit din yan. Lalabas at lalabas ng totoo. Ano sinasabi ng Biblia? That no secret will be revealed. All secrets will be revealed. What you hide in the dark, it will be exposed in the light. Hindi tayo kailangan magsinungaling, mga kapatid. Unang-una sa lahat, kailangan mong ipakita sa Diyos kung sino ka. At tanggapin mong pagmamahal ng Diyos. Pag naramdaman mong pagmamahal ng Diyos, hindi ka kailangan magpanggap sa harap ng ibang tao. Dahil ang kailangan mo lang ay ang pagmamahal niya, ang grasya niya, ang gabay niya. Amen? Nga mga kapatid, sa misang ito, pagdasal natin ang mga sinungaling. Pagod ang mga yan. Tandaan nyo, hindi nila mahal ang kanilang sarili. Pagpasensyahan mo sila. Pero pagdasal din natin ang ating mga sarili. Naway kamukha ni San Bartolome, maging totoo tayo. Kung gusto mo din na ang Diyos ay matuwa sa iyo, kung gusto mo din na pagkatiwalaan ka ng Panginoon, maging mabuti ka. Maging mapagkatiwalaan ka. Mapagkatiwalaan ka sana ng Diyos. Paano? Maging totoo ka lang. At huwag na huwag kang magsisinungaling. Amen.